Taong 2016-12 taon matapos maglakad palayo si Godzilla sa Godzilla Final Wars. At ang kinabukasan ng hari ng mga halimaw ay nananatiling hindi tiyak. Ang Final Wars sana ang huling paglabas ni Godzilla sa ilalim ng Toho at posibleng panghabambuhay bilang pamamaalam niya. Sabi nga ng isang matalinong alien, kung ganoon kadali, legendary na sila agad sa unang pasok sa Monsterverse noong 2014. Tinalo nito ang takilya at muling nagpabuhay ng interes sa Godzilla at Kaiju genre matapos ang tagumpay ng Pacific Rim. Matapos ang ilang dekada, naging astig ulit ang mga dambuhalang halimaw. Pagkalipas ng mahigit isang dekada, handa nang bumalik sa laro ang Toho. Mula sa kaguluhan ng mga hindi inaasahang natural na sakuna at sa isipan ng mga lumikha nito, isinilang si Shin Godzilla. Ito ang malaking hakbang ng Toho para ipakita na buhay at malakas pa rin si Godzilla sa buong mundo at hindi lang sa Hollywood. Hindi nila pababayaan na malimutan ng panahon. Ang Shin Godzilla ay inilabas na may malaking tagumpay sa Japan. Naging pinakamataas ang kinita sa lahat ng Godzilla movies sa sariling bansa ni G-Man at nakatanggap ito ng papuri dahil sa makatotohanang tono, kamangha-manghang mga epekto at sa epekto nito sa kultura kaugnay ng Fukushima disaster. Sa ibang bansa, halo-halo ang reaksyon sa Shin Godzilla. Nahati ang mga manonood pero tila sa labas ng Japan, nakita ng mga manonood ng sine na masyadong kakaiba ang pagtutok sa burokrasya kumpara sa mga modernong pelikula ng halimaw na inuuna ang simpleng kwento na may kamangha-manghang aksyon. Dahil walang koneksyon sa natural na sakuna sa Shin Godzilla, hindi naramdaman ng mga non-hapong manonood ang emosyonal na koneksyon sa kwento. Pinagsama sa kakaibang visual na disenyo ni Shin, naging mas hindi kaakit-akit ito kaysa inaasahan. Mahal man o kinamuhian, kumita ng malaki ang Shin Godzilla at naipakita ng Japan na kaya nilang makipagsabayan sa Hollywood. At dahil sa 4K na pagpapalabas ng Shin Godzilla sa mga sinehan at sa mga usap-usapan tungkol sa posibleng sequel ng Shin Godzilla na ginagawa na, binalikan ko ang revolusyonaryong pelikulang ito para makita kung nasaan na ito ngayon. Excited na akong talakayin ang retrospective na ito, kaya mag-subscribe ka sa channel para matuloy ang Shin Godzilla 2. Nakakainis kung di matuloy, di ba? Sabihin mo man ang gusto mo tungkol sa pelikula, marami talagang dapat purihin dito. Malaki akong tagahanga ng mga pelikulang talagang mahusay sa pagpapakita ng build-up at tensyon na dala ng isang sakuna. At ginagawa yun ng Shin simula pa lang, dinadala ka agad sa nakakabaliw na sitwasyong ito. Sa simula pa lang, natatawa na ako sa nakakatawang paliwanag ng gobyerno kung bakit may ganitong problema sa tubig. Lahat ng ito ay mapapaisip ka sa mga pagkukulang ng mga lider, lalo na sa gitna ng gulo. Maiinis din ako kung kinokontrol ng iba ang kapalaran ko, gaya ng paghawak nila sa paglabas ni Godzilla. Kaya gets ko kung bakit nakarelate ang mga Hapon sa kwentong ito. Kahit na nakaka-interes at kapanapanabik sa simula, nagiging mabagal din ang ganitong paraan ng pagkukwento ng Shin Godzilla habang tumatagal ang pelikula. Tuwing bumabalik tayo sa mga tao sa isang kwarto, tapos lilipat sa isa pang kwarto at isa pa ulit, para lang mas marami pang sikreto ang maitago mula sa mga hindi sapat ang ranggo, para malaman ang mga nangyayari at mapasama sa kasalukuyang kwarto. Seryoso, kung ganyan ang ginagawa ng gobyerno sa totoong buhay, yari talaga tayo. Pagdating sa dulo, halos magdasal ka na sa mga Diyos ng pelikula na sana bumalik na tayo sa mga eksena kay Godzilla. Kaya kahit 10 taon na ang lumipas, yung bahagi ng burokrasya sa Shin Godzilla ay na-appreciate lang talaga ng mga taga-Japan o mahilig sa kwentong may matinding drama. Walang duda kung bakit may mga hindi nag-i-enjoy sa pelikulang ito. Ang makatotohanang tono ng Shin Godzilla ay mas nagningning ng iwanan nito ang politika at bigyang diin ang tema ng sangkatauhan laban sa halimaw. Ang pagiging madilim at makatotohanan ng pelikulang ito ay nakakapreskong makita ngayong 2025, kung saan karamihan ng mga pelikula ay sobrang maliwanag at makulay, halos parang cartoon. Ang totoong mundo na setting, natural na ilaw, at filter sa Shin Godzilla ay nagbibigay sa pelikula ng kakaibang komportableng pakiramdam. Oo, bihira pagsamahin ang dalawang salitang yon, pero sa Shin Godzilla, ganun ang naramdaman ko. Ang tusong pag-edit at sinematografiya nito ang nagbigay sa Godzilla franchise ng ilan sa pinakamagagandang biswal na sandali. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nasabing ang astig ng kuha habang pinapanood ko ulit ang Shin Godzilla. Ilang anggulo ng kamera sa pelikula ang nagpapabuhay sa konsepto. Pambihira rin ang saklaw na ipinapakita ng Toho. Kahit maraming astig na point of view style na kuha sa lupa,
Wala namang pangunahing karakter na sadyang inilalagay ang sarili sa panganib sa pelikulang ito. Bukod sa maayos na pagsulat at pag-arte, ang mga karakter sa Shin Godzilla ay madaling makalimutan at parang sagabal lang kina Godzilla at sa aksyon. Wala akong masamang ibig sabihin sa mga aktor at aktres. Maayos ang ginawa nila at may mga astig na karakter depende sa ginagampanan nilang tao. Limitado rin ang saya sa pagtatrabaho sa gobyerno at karamihan sa kanila ay nagkukulong lang sa kwarto na ligtas sa panganib. Naiintindihan ko kung bakit nila ginawa ito para ipakita ang kakulangan o kahinaan ng gobyerno. Pero sa huli, walang kaaya-aya at halos walang ginawa ang mga tao. Kaya nagsawa ako sa parte ng tao sa Shin Godzilla. Nakakabaliw na kapag iniwan ang ligtas na politiko at lumapit sa matatapang na humaharap kay Godzilla, biglang sumisigla ang pelikula. Ang aspeto ng militar sa Shin Godzilla ay kabilang sa pinakamahusay sa serye. Hindi mo kailangang maging adik sa baril o masugid na nag-aaral ng kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig para ma-excite kapag nakita mong pumipila at nagpapaputok ang mga tangke. Parang ayos ang astig. Walang halaga kung gaano kalaki o kaliit ang pinsala nila kay Godzilla. Gusto ko lang makita ang buong lakas ng sangkatauhan. Para sa bansang walang modernong militar, ang galing nilang gawing astig at totoo ang mga makinang ito. Ang nakakabaliw dito, hindi lang yung mga sundalong nasa lupa ang tumama ng home run dito. Yung buong huling bahagi ay isa sa mga nakakabaliw na plano na isinagawa para mapigilan si Godzilla na naging tanyag na tatak ng Toho sa loob ng maraming taon. Napigilan nila si Godzilla sa talino, diskarte at daming pampasabog. Naglatag sila ng masalimuot na bitag para mapunta si Godzilla sa tamang pwesto gamit ang mga tren at bomba imbes na mga tangke at missile at napabagsak nila si Shin Godzilla sa lupa. Katulad ng Godzilla -1, naparamdam sa akin ng eksenang ito ng kakaibang pagmamalaki bilang tao. Kapag nagkaisa tayo at tumigil sa kalokohan, halos lahat ay posible. Kahit ibig sabihin nito ay bigyan si Godzilla ng matinding brain freeze. Pag-usapan na natin ang bersyong ito ng Godzilla. Ito marahil ang pangalawang pinaka-kontrobersyal na disenyo ng Godzilla sa live action, kasunod ng bersyon noong 1978. Bawat isa ay may kanya-kanyang paboritong Godzilla at wala talagang tunay na pinakamahusay na disenyo ng Goji. Malakas pakinggan ang galit pero galit talaga ako sa disenyo ni Shin Godzilla. Natuto na akong igalang ito at hindi ko na ito pinag-aawayan dahil maliit lang na issue. Pero yung Goji na parang may googly eyes, hindi ko talaga gusto. Buti na lang kahit mukhang may arthritis siya, nag-e-enjoy pa rin ako sa Godzilla na ito. Tuwing lumalabas si Shin Godzilla sa screen, talagang humihingi siya ng atensyon, kahit pa para lang titigan kung gaano siya kadiri. Itong Godzilla, wala naman talagang ginagawa kundi maglakad-lakad na nakakatakot. Nakatayo lang siya dyan, nakakatakot. Kahit ikumpara mo pa sa orihinal na lalaking nakakostyum noong dekada 50, si Shin Godzilla ay matigas at walang buhay. Mas mapeperwisyo sana ako nito kung hindi pinaghirapan ng mga gumawa ng Shin na ipaintindi sa mga manonood na si Godzilla dito ay talagang nilalang na parang mami, nakakaiba sa kalikasan. Hindi gumagalaw o umaasta si Shin Godzilla na parang buhay. Kahit hindi magustuhan ng puristang tagahanga ni Godzilla, naging kakaiba si Shin dahil dito kaya dapat isaalang-alang. Hindi ko naisip nung una kong napanood si Shin Godzilla na orihinal sanang animatronic ang halimaw, bilang pag-alala sa legacy ng mga nagsuot ng costume sa prangkisa. Habang ginagawa ang pelikula, napagtanto ng Toho na hindi uubra ang animatronic kaya nagdesisyon silang gumamit ng computer-generated imagery. Dahil sa maliit na budget at oras para kay Shin Godzilla, naging desisyon ang gawing matigas at nakakabahala ang kilos ng halimaw na parang imposibleng mabuhay sa totoong mundo at sa tingin ko nakatulong ito para gumanda ang itsura ng pelikula. Maraming maliliit na pagkakamali at problema sa mabilisang animation ni Shin ay napalampas dahil sa disenyo ng bersyong ito ni Godzilla. Naging natural ang putol-putol at kakaibang galaw, kaya natakpan ang kakulangan sa animation. Kung si Shin Godzilla ay gumalaw na parang totoong buhay, katulad ng Monster vs. Godzilla halimbawa, masisira ang kalalabasan ng pelikula dahil sa paningin natin, ang mga realistic na galaw na ito ay mangangailangan ng sobrang daming oras para gawin sa produksyon. Kaya kapag minadali nila, mapapansin natin at masasabi natin sa sarili natin, mukhang peke talaga yan. Kaya masasabi natin kung gaano kaganda ang itsura ni Shin Godzilla sa mga totoong lokasyon.
Kahit kakaiba ang disenyo ng halimaw, bumabagay at humahalo naman ito sa paligid. Matibay ang computer-generated imagery ng Shin Godzilla para sa banyagang pelikulang mababa ang budget at pinakamaganda ito sa Toho series bago dumating ang Godzilla-1. Lahat ng ito ay naging tampok sa itinuturing ng ilan bilang pinakadakilang atomic blast ni Godzilla sa kasaysayan. Sa gitna ng pelikula, inilabas ni Shin Godzilla ang kanyang galit. Halos perpekto ang pagtulong ng lahat sa paggawa ng eksena at pagbuo ng tensyon. Ang kulay, anino, ilaw at anggulo ng kamera, lahat yan tumatagos, mga pare. Pagkatapos, naisip pa nilang lagyan ng dagdag pampasarap sa ibabaw. Ang musika at disenyo ng tunog sa buong Shin Godzilla ay nakaka-interes. Mayroong mga bagong tunog na talagang bago at sariwa. Pero sa totoong estilo ng Toho, ginagamit pa rin nila ang ilang mga sound effects mula sa orihinal na Godzilla noong unang panahon. Palagi ko iyong rerespetuhin. Pero nakakatawa na minsan malakas at moderno ang tunog ng ilang tangke. Tapos sa ibang eksena, parang airgun lang dahil luma ang sound effects na ginamit. At sa kaso ng sikat na Atomic Porcupine na eksena, ang nakakakilabot na orchestral na musika na maaaring isipin mong hindi babagay sa eksenang ito ay talagang nagpapalakas dito para umabot sa antas ng epicness na hindi niya makukuha kung mas generic lang ang musika. Ang musika ay nagpapadama ng tensyon sa lahat ng bagay. Parang nanonood tayo ng nakaka-stress na chess match ng tao laban sa halimaw. Ang galing talaga. Mula sa mga epekto, tunog, musika at matalinong ayos ng eksena, natupad ni Shin Godzilla ang layunin nito. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon tayo ng pelikulang nagbigay galang sa pamana ni Godzilla. Naging kultong paborito ng ilan. At hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinakatinatangkilik na paksa sa paggawa ng Godzilla content online. Bigyan mo ng like ang video kung nandito ka para kay Shin Godzilla. Sa tingin ko, malaki ang epekto nito kung paano inihanda ng pelikula ang sequel o serye, pero biglang nakansela. Dahil sa misteryo ng serye, mas naging interesado ang marami kay Shin Godzilla, nais siyang makilala at gumawa ng iba't ibang teorya. Narito ang huling opinyon ko tungkol kay Shin Godzilla. Muntik nang maging iconic na bahagi ng kasaysayan ang pelikulang ito. Ikinuwento nito ang tapat na nakaraan ni Godzilla, ang kanyang mga ginawa, at mga totoong pangyayari sa likod ng kanyang paglikha. Pero sa huli, ang kakaiba ngunit hindi gaanong kaakit-akit na disenyo nito at ang sobrang pagtutok sa burokrasya kung paano haharapin si Godzilla na nagpahaba at minsan ay nagpabagal sa pelikula, ang pumigil sa Shin Godzilla na maabot ang tagumpay na nakita natin sa Godzilla-1. Aminado ako, sobrang astig ng tensyon bago lumabas si Shin Godzilla. Sana makita ko pa ang iba pang perspektibo ng mga tao sa lupa habang siya'y nagwawala. Naniniwala akong mas magiging interesante ang pelikulang ito para sa marami kung ganoon. Sa kabila ng mga kritisismong ito, paborito ko pa rin ang Shin Godzilla at naniniwala akong nararapat itong maging bahagi ng pamana ni Godzilla. Tatapusin ko ang video sa pahayag na ito. Sa makabagong panahon, ang Shin Godzilla ang nakalimutang gitnang anak ng mga pelikula ni Godzilla. Ang mga bersyon ng Monsterverse at -1 ang nakakatanggap ng karamihan ng atensyon at papuri, pero nandito pa rin ang Shin Godzilla at patuloy na namamayagpag. Ang pelikulang ito at Godzilla version ay may malaking fanbase na hanggang ngayon ay galit dahil nakansela ang sequel. Sa ngayon, ganun muna. Magkakaroon din ng saysay ang lahat. Ang Shin Godzilla ay tunay na kultong klasikong pelikula na kung iisipin mo, ay eksaktong kung ano talaga si Godzilla simulat sa pool. Sana nagustuhan ninyo ang tampok kay Shin Godzilla. Kung nag-enjoy kayo, siguraduhing mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Gusto kong bumalik sa paggawa ng mas maraming ganitong klase ng video, kaya ipaalam ninyo sa akin kung ano ang gusto ninyong makita sa susunod at kung paano pa mapapaganda ang seryeng ganito. Bigyan ninyo ako ng feedback. Pinahahalagahan ko kayo. Ako si Jacob, magkita tayo sa susunod. C. BFWAT CH Television 2021